Good afternoon everyone. Andito na naman po ako para magbahagi ng isang versikulo sa Biblia. Ito ay sa Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ng pamumuhay ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay nyo sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ito ay magandang chapter na sinasabi bigyan halaga ang kanyang kaharian ng Diyos at mamuhay tayo sa kanyang kalooban gaya ng tuwid na pamumuhay at hindi namumuhay tayo sa kabanalan at hindi tayo gumagawa ng masama para mabuhay lang. Peace be with you all. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir Ed Ella at mga ka-Ed Ella Vlogs. Ang napili ko pong Bible verse for today ay mula po sa pagbasa sa aklat ni San Mateo, Kabanata 22, talata 34 to 40. Sinasabi po dito na nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang nabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin. Ito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kasulatan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ito po ang sinasabi dito ay ang pinakamahalagang utos. Bakit po ba napakamahalagang utos na to? Para po sa aking buhay na nangyayari sa senaryo na aking buhay, sa akin pong nasa sa aming buhay, pamilya, talaga pong si Jesus po talaga ang naging center ng aming marriage, ng aking asawa, ng aking mga anak, ng aking pamilya. Dahil po sa pag-ibig namin sa Kanya, mas lalo pong tumitibay yung pagmamahalan ng aming pamilya, namin mag-asawa. Although ibigin po natin ang ating sarili, ang ating kapwa, the best po natin ibigin ang ating Diyos dahil Siya po ang nagbigay ng buhay. At kung ating pong minamahal ang ating kapwa, ay ganoon rin po ang ating ginagawa natin sa ating Panginoon. Sabi nga po, kung ano yung pagmamahal mo sa iyong sarili, ay ganoon din ang gawin natin sa ating kapwa, na tayo kung ano man po yung may tutulong natin sa kanila ay ating pong ibigay. At ang ating pong Panginoon Jesus ang magagalak doon sa taas-taasan. Ang pag-ibig natin ginagawa, ang pagkalinga natin, ang pag-unawa, ang pagmamahal natin binibigay sa ating kapwa, ay gayon din po naman ang ating ginagawa sa Panginoon. At ito po ang aking Bible verse today. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. God bless us all. Ayan, mapagpalang araw po mga kabady, mga ka-Ella Vlog. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ang akin pong napili ngayon sa Bible verse ay ang Mateo Kabanata 24, talata 6 hanggang 8. At ang nilalaman po nito sa sulatan, makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo, ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat
magdidigmaan ang mga bansa at ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Ang mabuting balita ng ating Panginoon mula sa Mateo Kabanata 24, talata 6 hanggang 8. So, ibig pong sabihin nga ay minsan nararanasan natin ang ganitong pangyayari. Yung pagdidigmaan, yung mga lindol, yung mga tsunami na nararanasan natin na pag dumating nga po itong sakuna na ito, ay yung iba ay nagigising at namumulat at saka sila tumatawag sa ating Panginoon. Pero hindi pa nga ito ang katapusan ng mundo. Mangyayari pa. Kasi ginigising tayo sa mga ganitong mga sakuna. Nababalitaan naman natin sa iba't ibang parte ng mundo yung mga lindol, yung mga tsunami, yung mga digmaan, ay nangyayari na po ito. Kaya binahihiwatig na rin ng ating Panginoon sa ngayon. Kaya ang importante po ay kailangan isa puso at isa isip natin ng ating Panginoon sa lahat ng bagay na ating gagawin. Yun lamang po at marami pong salamat. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye! Ang araw pong muli sa ating lahat, napili ko po itong Awit chapter 1 verse 1. Pinasabi po rito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Alam niyo po ba na ang blessed na tao ay nagtatagumpay? Ipinakikita dito na ang kasiyahan ay hindi nanggagaling sa labas. Ang kasiyahang tinutukoy dito is more on kung papaano tayong mamumuhay ng maayos. Ito. Ang tanong ko sa iyo, blessed po ba kayo ngayon? Blessed ka ba sa mga pinansyal na pangangailangan? O blessed ka dahil sa Awit chapter 1 verse 1? Marami pong salamat sa inyong pakikinig at pagpalain po tayo ng Panginoon.